So, syempre, bago lahat, huwag niyo pong kalimutan na i-like, share, comment, and subscribe ang ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi tayong updated sa ating mga video araw-araw. La, totoo ba ito? May nangyayaring hatian, may nangyayaring paligsahan sa kampo ng mga demonyo. So ano ba yon, Jay Guevara? Ano ba yung sinasabi mong parang hatian or paligsahan sa mundo ng mga kawatan sa bansang Pilipinas? Ganito kasi yan, mga banateros. I-share nyo to, i-share nyo to. Parang maganda yung ano natin, diba? Ang nangyayari pala ganito. So, kapag nakakakaw daw sila ng trillion or sabihin na natin na billion na pera sa pondo ng taong bayan, ang nangyayari, nagkakaroon pala ng paligsahan. Kung mapapaisip po tayo, mga banateros, bakit may mga pasulput-sulput na biglang babanatan si BP Sara Duterte, gagawan ng issue si BP Sara Duterte, gagawan ng issue yung ibang mga kakampi ng mga Duterte. So, nangyayari pala dyan, yan pala isang parang tournament, parang isang na para pasayahin si Bossing. So, kapag napasaya daw si Bossing, syempre, hindi lang libo, hindi lang milyon, at hindi lang bilyon, kundi trilyon pa. Ang sarap mo naman matuwa, Bossing. So, ganito yung nangyayari, mga banatero. Sa limbawa, katulad yan, di ba, nung nakaraan si Charis, may issue, may nilulutong issue, or may may ka-fake newsan, may kasinungalingan na pinagsasabi sa mga Duterte, ni Kesyo nanghingi daw ng kondisyon si Pangulong Duterte, nagmakaawa daw sa kanila. So, parte pala ng laro yan nila. Parte pala ng laro nila yan. Parte ng laro nila na para kapag na-impress si Daddy, pag na-impress si Daddy, bibigyan sila ng parte doon sa kanilang mga nananakaw. Ganun pala katindi yun. Kung matatandaan nyo, may isang interview si Sir Greco Bellica na sinasabi niya na ang Congress daw ay nakakatanggap daw di umano ng halos nasa 5 to 10 million sa kada hearing, at kapag ikaw ay madiin daw na bumabanat sa mga Duterte, may additional 5 million daw. Ganun yung pagkakasabi at hindi ko naman alam to kung ito ba ay totoo. Pero kung iisipin nyo, ganyan at ganyan din naman talaga yung nangyayari. Dahil kung matatandaan nyo at kung mapapansin nyo, yung ibang mga kritiko ng mga Duterte, mawawala ngayon, susulpot na naman kinabukasan. Yun pala, kapag ganun pala yung ginagawa, is nagpapasiklab pala sila sa kanilang boss para mabiyayaan sila ng kwarta. So, halimbawa, yan si Charis, di ba, may issue. So, pumatok, nag-viral, na pag-uusapan. So, kapag yan ay ikinatuwa ng kanyang daddy, so, ang nangyayari pala, trillion or billion ang ibinibigay na papremyo kapag nakagawa sila ng issue laban sa mga Duterte. Ganun daw pala yun. At sa mga vlogger naman, ganun din. So, kapag bukod doon sa 100 or 150 to 50, 500K per month with sasakyan at kondo, at syempre yung kapangyarihan para hindi sila makulong sa mga pinagsasabi nila, ay may mga extra talent fee din pala. May mga additional talent fee pala din sila na natatanggap. Kapag napanood, di Bossing, yung kanilang mga video na grabe nila walang yain, balasubasin, bastusin ang mga Duterte. Oo, lalong-lalo na daw si Ma'am Shitars. Kapag si Ma'am Shitars daw ang nanonood, talagang kapag na-impress daw si Ma'am Shitars, baka talagang yung sahod na 500K per month ng mga vlogger na ito, pwedeng doblehin. Baka naman. Magpa-impress nga din ako. Baka sakaling maambunan. Baka maambunan tayo, sayang din Pero ang nakakalungkot dito, kung halimbawang totoo man to, yung pera natin bukod sa ninanakaw nila at pinaghahati-hatian, na ginagawa nilang laruan. Ginagawa nilang laruan na parang paligsahan kung sino yung makakasira sa mga Duterte, kung paano ma-impress yung kanilang mga amo. Talagang yung pera na ninanakaw nila na galing sa pondo ng taong bayan, pinaglalaruan nila at yun yung pinagpaparte-partihan nila. Ang tindi, no? Kaya yung sinasabi dyan ni Agba na ang perang ito ay mapupunta talaga sa bulsa ng bawat Pilipino. Wow! Di wow. Meron pa nga ako isang nalaman na pag na-impress daw si Daddy, na trillion daw ang ibinibigay. Grabe, ang tindi.
Sarap buhay, no? Biruin mo, babanatan mo lang ang Duterte, gagawan mo lang ng issue ang mga Duterte, lalo na si BP Sara Duterte. At kapag na-impress si Bossing or si Daddy or si Ma'am Shitars, puta na, trillion, billion ang kikitain mo. Grabe, no? Kailangan talaga. Kaya pala yung iba, nagtataka ko na talagang todo pa-impress, todo banat, na wala, kahit walang katuturan, na kahit ikinakasira na ng mga pangalan nila, kasi nga ang laki ng kitaan. Grabe. Sana all. BBM at Romualdez, tatry do rin si Manuel Bunuan. Aba, magandang laban to. Kasi nga mga banateros, itong Korte Suprema ay pumalag at tutol sila na gawing state witness itong si Bunuan. So ngayon, may nakikita akong pwedeng mangyari. Pwedeng mangyari na itong si Bunuan ay ididiin ng dalawang magpinsan para dito sa mga maanumalyang flood control. Siyempre, baka matulad nga naman to kay Saldico. Baka matulad to kay Saldico na, alam mo yun, nung medyo nakalayo-layo na, binisto na sila, nilaglag na sila or tinraidor na sila ni Saldico. So ngayon, itong si Bunuan, kung ako sa'yo, Manuel Bunuan, hanggat nabubuhay ka pa ngayon kasi mahirap na, di ba? Hindi natin alam ang panahon at baka mamaya traidorin ka talaga ng dalawang yan. Mas maganda na siguro kung ilahad mo na, kung ilaglag mo na, ilabas mo na ang lahat ng nalalaman mo mapatungkol sa dito sa dalawang mastermind sa nakawan sa flood control scam. Kasi kapag inunahan ka niyan, pag naunahan ka ng mga yan, at malamang sa malamang dahil nga hindi ka pwedeng gawing state witness, baka dumating sa punto na lahat ng pagnanakaw ng magpinsan na yan ay ibintang na lang sa'yo. Yan ang malupit na kaganapan. No? Alam niyo sa totoo lang, etong mga congressman, etong mga senador, mga politiko, sila Bunuan, lahat yan, puppet lang yan ng magpinsang Martin Romualdez at Marcos Jr. Yan ang realidad. Yan ang katotohanan. Puppet lang sila. O tingnan mo, yung inis ng taong bayan sa napupunta. Di ba ang humaharap? Sila din mismo. O katulad na lang, halimbawa, si Vince Dizon. Di ba, puppet ni Marcos Jr. si Vince Dizon. So, lahat ng mga netizen na nagagalit mapatungkol sa pagbaha ngayon ay kay Vince Dizon napupukol. Katulad na lang ni Ante Claire. Pero si Ante Claire kasi makapal mukha nung, kaya waipik na dun. Wala nang pakialam dun. Kwarta-kwarta lang. Yung mga politikong sumusuporta kay Marcos Jr., yung todo papuri ngayon, na yung mga congressman, mga senador, punta na lahat yan, puppet yan. Bandang huli, yan din ang gagamitin nila Marcos Jr. para sa kanilang pangsarili, para mapagtakpan nila yung issue na dapat ay sa kanila. Yan tignan nyo, yan din ang ginagawa at yan din ang nangyayari ngayon. Kaya itong si Manuel Bunuan, talagang delikado to. Kasi naiisip nung dalawa na walang pakinabang. Wala silang mapapakinabangan dito kay Manuel Bunuan at pwede pa silang ilaglag dahil alam naman natin na isa sa kung iisipin kung ano nga natin, kung gagawin nating halimbawa ang nakawan sa flood control scam, may isang katawan ng ahas yan. Yung ulo, yan yung Malacanang at ang Kongreso. Yung katawan, yan yung DPWH at yung mga buntot, ayan naman yung mga kontraktor. Kaya maaari, itong si Bunuan ay talagang maraming nalalaman to mapatungkol dyan sa mga nakawan na yan. Kaya may posibilidad na ibagsak at ilaglag nila si Manuel Bunuan. Kaya siguro, pinangakuan nung dalawa na mag-state witness ka, hindi ka naman makukulong. Huwag ka nang lumabas ng bansa kasi baka matulad ka kay Martin Romualdez nung nakalabas ng bansa, inilaglag na kami. Sa totoo lang, wala naman na din bago dyan. Halos lahat naman ng mga kakampi ni Marcos Jr. bandang huli, maglalaglagan din yan sila lahat. Oo, lalo na pag dumating na ang 2027 na alam na nilang delikado na yung kapangyarihan ng kanilang bossing na pwede nang mawala dahil magiging presidente na si BP Sara Duterte. So magbabaliktaran din yung mga todo kuda dyan, yung mga todo sip-sip sa tumbong ni Marcos Jr. Lahat yan magbabaliktaran yung mga yan. Talagang darating sa punto na sila na mismo yung manglalaglag at sila na mismo yung magsasabi na ganito ang administrasyong Marcos at sila na mismo magtuturo sa mga kagaguhan, kademonyuhan ni Marcos Jr. sa bansang Pilipinas. Kaya Manuel Bunuan, good luck sa iyo, sir. Sana ay talagang buo ang tiwala mo sa magpinsan na yan kasi ako iba yung nakikita ko Talagang talagang kakaiba. No, kakaiba dahil may posibilidad talaga. Kita mo, napakalaking halimbawa lang nung nangyari kay Saldico, di ba? Todo puri sila kay Saldico. Ilang taon nilang pinakinabangan si Saldico. Tapos nung nilaglag na sila, ang ginagawa
todo deny na kesyo ginagawa lang daw ni Saldico yan dahil gusto lang daw ng damay, 'di ba? So sobrang kagaguhan. Kaya yung nangyari kay Saldico ay pwedeng mangyayari diyan kay Manuel Bunuan. At ngayon nga mukhang kumikilos na rin nung magpinsan at inuunti-unti na ring ilaglag etong si Manuel Bunuan. Bandang huli rin naman yan ang magiging panalo ng sambayan ng Pilipino, yung kayo mismong mga kawatan, kayo mismong mga demonyo yung talagang magsasaksakan patalikod. Kayo din mismo magsisiraan bandang huli. At kung yung mga congressman, mga senador na kumakalaban sa mga Duterte, kung yung mga Duterte nga inilaglag nila or tinraidor nila, what if pa kaya itong dalawang magpinsan na to, itong may tuturing nating mastermind sa flood control scam, 'di ba? So ganyan ang mangyayari diyan. Kaya good luck Manuel Bunuan. Senator Bongo at Senator Robin Padilla kakasuhan para maipadala sa ICC or ibebenta daw ni Marcos Jr. itong dalawang senador sa ICC. Talaga no, mukhang wala ka talagang ititira sa mga hahadlang sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Talagang uubusin mo kasi bali-balita din na itong si Senator Alan Peter Cayetano, kakasuhan mo din. Si Loren Legarda, diba, kakasuhan din. So itong dalawa naman, idinidiin naman ngayon ni Manuel Bunuan. So malamang sa malamang, bukas sa Makalawa, may kaso na naman niyang mga yan. At alam naman na natin na matagal na rin nating naririnig na may warrant of arrest si Senator Bongo sa ICC, diba? Kamakailan lang inilabas din yan ni Congressman na Pulong Duterte. Tsaka talagang marami din nagsasabi at isa pa dyan si Trillanes na may warrant of arrest si Senator Bongo sa ICC. Naku po, talagang matindi tong ginagawa ni Marcos Jr. Talagang uubusin mo Talagang uubusin mo yung mga senador na ayaw sumunod sa kagustuhan mo. Siguro no, talagang inis na inis talaga si Marcos Jr. lalong-lalo na rito kay Senator Robin Padilla dahil talaga halos lahat ngayon yung mga highlights, yung mga video, talagang talagang naipakita ni Senator Robin Padilla kung gaano siya katalino at talagang namamayagpag itong mga sagutan, mga tanong ni Senator Robin Padilla na dumidiin dito sa mga anti-Duterte. Siguro baka sinumbong ng mga anti-Duterte na boss, hindi namin kaya si Senator Robin Padilla, baka gawan mo naman ng paraan para manahimik yung si Senator Robin Padilla na lagi kami nasusupalpal. Tapos itong si Zubiri ginawa pang display. Bakit ginawang display? Kung matatandaan nyo, ganyan na ganyan din yung kay di ba? Kay Jinggoy, kay Senator Marcoleta, di ba? Ang mga kasabay nila doon, mga kasama nila itong si Manuel Bunuan. Tapos hanggang ngayon hindi pa rin nakakasuhan si Manuel Bunuan at itong si Romualdez. Ngayon, idinidikit dito si Zubiri. Alam naman natin na si Zubiri ay garapata din yan ni Marcos Jr. Puta na, pinagmumura nga, binastos nga yung tatay niya doon sa kasama si si Marcos Jr. Wala siyang palag hanggang ngayon hindi nga natin naririnig na magsalita yan about sa nangyayaring korupsyon sa gobyerno, 'di ba? Kaya ang papel ni Zubiri diyan mala Romualdez at Bunuan lang na kunwari isinasabay na para lang may ipakita sa taong bayan na hindi lang mga ang kinakasuhan ko kundi pati rin sila Ang tanong hanggang ngayon, asa na ba si Romualdez? At hanggang ngayon wala pa rin kaso. Hindi pa rin nakukulong si Romualdez. Nakakulong na si Jinggoy at Marcoleta, si Bunuan at Martin Romualdez malaya pa rin. Pat si Joel Villanueva nga, di ba? Asa na si Joel Villanueva? Dati sabi ni Boying Remulla, hinug na daw. Naging hilaw ulit. So ganyang katindi, ganyang kalupit ang nangyayaring sistema ngayon na kapag hindi ka talaga sumunod sa kagustuhan ng Administrasyong Marcos at isa ka sa nakikita nilang tinik sa lalamunan nila, yari ka. Ang masaklap pa dito, alam naman na natin na wala nang koneksyon ng ICC sa bansang Pilipinas at ipinapatigil na nga ni Donald Trump na sumuporta dyan sa hayop na ICC na yan. Pero yung presidente natin gustong-gusto pa rin na dumikit sa ICC. At ang pinakamalupit pa dito kay Bunuan, yung mga BBM senators na itinuturo ng 18 Brave Marine at nila Saldico at yung mga congressman, ni isa walang itinuro doon si Manuel Bunuan. Meron yung kay Zubiri, pero yung kay Zubiri medyo tingin ko doon display lang yun Pero yung mga BBM senators, yung mga congressman na mga itinuturo nila Saldico at 18 ex-marine, ni isa walang itinuro si Bunuan. Napaghahalataan ka, Mr. Bunuan Napaghahalataan si Bunuan na sundin lamang ang script na ibinigay sa kanya. Siyempre, ang nasa script, si Robin Padilla, Bongo, Cayetano, Legarda lang, di ba? So, hindi pwedeng idamay yung mga BBM senators. Kapag dinamay yung mga BBM senators, mawawalan ng mga boboto sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kahit yung ginagawang panggigipit ngayon sa mga senador na hindi kayang kontrolin ng administrasyon, alam naman na natin na dahil din yan sa impeachment. Nga naman, para mabawasan na talagang ma-impeach na si VP Sara Duterte.
Pero ito yung pinakatanong dyan. Hahayaan ba ng mga kapatid nating mga Muslim na ganito ang gawin kay Senator Robin Padilla? Diba? Yan ang isa sa mga pinakatanong dyan. Kapag ito, hinayaan pa ng mga kapatid nating mga kamusliman na gipitin itong sila Senator Bongo, Senator Robin Padilla, parang sinabi na nila na talagang pumapabor din sila sa nangyayaring korupsyon at panggigipit at pang-aabuso sa kapangyarihan ni Marcos Jr. ngayon. Hindi ko naman hinihikayat yung mga kapatid nating mga Muslim diyan na lumaban sa administrasyong Marcos. Pero grabe kasi ito. Una-una wala namang pinapakitang dokumento, wala namang pinapakitang ebidensya si Manuel Bunuan. Tapos ganito yung gagawin niya na magtuturo siya. Katulad na lang nung kay Alcantara, kay Bernardo at kay Hernandez, 'di ba? Pinagtuturo lang sila sila former Senator Bong Revilla, 'di ba? Kesyo ganito ganyan, kesyo ganito ganito. So wala namang pinapakitang dokumento at ebidensya, puro lang salita. Ang masakla pa dito, mga banateros, kung sino pa yung talagang maituturing isa sa mga matatawag na katawan ng ahas sa nangyayaring korupsyon ngayon, sila pa yung nagiging state witness. At kung sino yung ituro nila kahit walang sapat na ebidensya, anak ng teteng, pinapaniwalaan at talagang sinasang-ayunan ng gobyerno at ng ombudsman. Senator Bato de la Rosa, Senator Robin Padilla at Senator Bongo, mukhang mauunahan nyo pa si Martin Romualdez na makulong. Anak ng teteng, yung hinog ng si Joel Villanueva, mukhang mauunahan nyo pa rin. Ang lupit mo talaga, Marcos Jr., ang lupit mo, Boying Remulla. Talagang idol namin kayo. Sobrang galing nyo sa mga sa pag-aksyon na ubusin ng mga senator na bumabalagbag sa mga kagustuhan nyo, sa mga talagang mga plano nyong kademonyohan sa bansang Pilipinas. Ang galing nyo dyan. Unong teteng, paldo, si Ombudsman Boying Remulla. Diba? Ang tindi. Sobrang laki ng confidential fund niya. May 1 billion, may 500 million, may 350, may 150. Sabi yan ni Congressman Erice, hindi yan mismo galing sa akin, ha? Kaya naman pala ka na sunod-sunuran si Ombudsman Boying Remulla kay Marcos Jr. na kahit na matatawag na natin na wala talagang, alam mo yun, puro lang katarantaduhan ng mga pinaggagawa. Kaya naman pala sunod-sunuran, ang laki pala ng napapakinabangan ni Ombudsman Boying Remulla. Ang tanong pa dito, bakit kaya hindi iniimbestigahan to ng Congress at ng mga BBM Senator? Kasi nagkukumahog nga sila sa 125 million laban kay Vice President Sara Duterte. Bakit dito sa confidential fund ni Boying Remulla? At hindi lang si Boying Remulla ang paldo ngayon, pati si BBM na tumataginting na 10 billion confidential fund. Alfred, paldo na naman si Charis. Malamang may palaro na naman sa mga anak niya to. Oo, gumawa kayo ng issue sa mga Duterte. At kapag na-impress ako, may tigi 1 billion kayo. Ora mismo. Tana, malaki-laki pera nila ngayon, no? Biruin mo, 7.2 trillion. Tapos, uutang pa si Marcos Jr. ng 3.3 trillion para daw sa ikakaunlad ng ekonomiya. Tapos, 10 billion confidential fund. Ang lupit, paldo. Bali, tiba-tiba na naman sila. Ang tanong dito, mapupunta ba sa atin yan? Oo, nangako si Marcos Jr. na ni pisong duling daw mapupunta daw sa taong bayan. Ang tanong, maniniwala pa ba kayo doon? Pangilang beses na tayong binudol niyang kupal na yan. Magpapaniwala pa ba kayo? Doon pa lang sa 4.5 billion na confidential fund ni Marcos Jr., katakataka na bakit hindi iniimbestigahan. At wala naman talagang nakikita tayong pinatutunguhan ng confidential fund. Buti pa nga yung 125 million na confidential fund ni BP Sara Duterte, doon natin nalaman yung laptop scam ni Saldico. At yung iba pa, di ba, ang ganda ng mga kinahinatnan. Ang tanong, yung confidential fund nitong ni Boying Remulla at ni Marcos Jr. na tumataginting na bilyones, bakit hindi nyo pinapakailaman? Malupit pa dito, mga banateros, huwag na lang kayo maingay sa atin lang. Yung mga BBM senators, kagaya na lang nila Ontiveros, nila Tulfo, nila Soto, nila Lacson, na mga kalaban daw ng mga kurap, tahimik. Diba? Bakit hindi sila kumukuda? Paulit-ulit nilang sinasabi sa atin na makakampi sila ng mga mahihirap, pero putay na, hanggang ngayon, mga tahimik ang yung mga yudipunggol, di ba? Sasabihin na naman ng mga tangang vlogger dyan, si Erice, DDS yan. Alaklad timag naman. Alam nyo, lihitimong dilawan si Erice. Sa totoo silang buwibilib ako dito kay Erice at kay Attorney Rowena Guanzon. Alam natin na silang dalawa ay hindi talaga mga Duterte supporters yung mga yan. Sa halip ay naging kalaban pa nga ng mga Duterte yung mga sinusuportahan ng mga yan. Pero dito kayo bibilib sa kanila na kahit sila ay dilawan or pinklawan, lumalaban sila sa korupsyon at binubulgar nila. Anak ng teteng, yung ibang mga dilawan dyan tsaka mga pinklawan hanggang ngayon, nga tahimik.
baka naman naaambunan kayo. Di, naambunan kayo, no? Kaya tahimik kayo ngayon, no? Ay, putang ina yan. Yung 3.3 trillion daw is para daw sa ikakaunlad na ekonomiya. Ng Timangka Marcos Jr. Alam mo kung paano umunlad ang ekonomiya ng Pilipinas? Ha? Bumaba ka sa posisyon mo, ibigay mo yan sa tamang tao. Wala ka namang kwenta dyan eh. Yung basura nga, gusto mong gawing gusto mong may naisip ka na naman na gagawing kuryente. Gagawin mong source ng kuryente yung doon kukuha ng kuryente sa basura. Putang ina mo, pinag-iisip nitong tao na to. Sinasabi ko na sa'yo, magtutulog kang hinayupa ka, wala pumapasok sa utak mo eh. Kaya ito mga banateros, pustahan tayo. Yung mga medyo tumahimik ngayon ng mga kritiko ni BP Sara, mga ilang linggo, ilang araw lang, magkukudaan na naman yung mga yan. Siyempre, maaambunan na naman sila. Magkano, di ba? May 3.3 trillion, tapos may 10 billion pa sa confidential fund. Putay la, paldo na naman ang mga walang ya. Sa mga BBM vlogger dyan, proud kayo? Proud, siyempre, putay la. Oo, pati kami naaambunan eh, di ba?